Isang magandang umaga po sa lahat sa inyo mga kapatid uli. Tayo po ay dadako sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sa umagang ito, handa na po ba tayo makinig? Amen. No? Tayo po ay dadako, babasa sa aklat ng mga taga-Korinto, sa ikalawang Korinto, Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 13. No? Ito po ang ating babasahin muna. Sabi sa unang talata, sabi rito, dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito, kaya't hindi humihina ang aming loob. Sa ikalawa, tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahihiyang-hiyang gawain, hindi kami nanloko ng mga tao at hindi namin pinilipit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan naming ipinangaral ang katotohanan at ito'y alam ng Diyos. Kaya't handa kaming pahatol kaninuman. Sa ikatlupong talata, kung may tabing pa ang magandang balitang ipinahayag namin, ito'y natatabingan lamang para sa mga napapahamak. Kaapat, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan na sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sa ikalima, hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon at kami ay lingkod ninyo alang-alang sa Kanya. Ika-anim, sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag, ay siya ring magbibigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. Ikapito, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang spiritual na ito ay hamak, nasisidlan lamang tulad ng mga palayok upang ipakilalang ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Putulin po muna natin. Yung ating pong binasa, ito po yung gampanin at yung kanilang kalagayan sa paglilingkod sa Panginoon. Ito pinapakilala ni Apostol Pablo na sila po ay tumanggap ng paglilingkod na ito sa Diyos. Ito yung pangangaral ng salita ng Diyos. Pangangaral na mabuting balita patungkol sa paghahari ng Diyos at sa pamamagitan ni Jesucristo. Ito po yun, yung kanyang sinasabi, na sila ay hindi pinanghinaan ng loob, na sila po ay namuhay, na lumayo sa kasalanan. Yun yung kanyang sinasabi, na pinangaral, na hindi nila niloko ang tao, na ipinangaral nila ng totoo, ng buong katotohanan, ng buong hayagan, ang Panginoong Hesus, ang mabuting balita, na ang Panginoong Hesus ang itinaas nila at hindi sila. At sila po ang tunay, ang kaligtasan o ang pagkakilala sa Diyos ay buhat sa Diyos. At ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sinabi rito, sila po ay nagpakababa, sila ay mababa upang ang maitaas talaga ay ang Panginoon. Ito po yung ating binasa, ito yung kalagayan at gampanin nila o gampanin at kalagayan nila bilang mga lingkod ng Diyos. At sa sumunod po sa talatang 8, ganito po ang sinasabi, kabila-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kung minsay nababagabag kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Siyam, inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabaksak kami, ngunit di tuluyang napapatay. 10, lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus
upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Talatang 11, habang kami na nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Talatang 12, at habang kami dahang-dahang namamatay, kayo na may nagkakaroon ng buhay. Sa huli po ang talatang 13, ika-13, sinabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumampalataya. Sa ganoon ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumampalataya. No? Ito pong ating binasa, no? Sila po bilang mga lingkod ng Diyos na nagdadala ng salita ng Diyos, na sila ay may pananampalataya ng Diyos sa kanilang pong buhay. No? Nakikita po natin na sa kabila ng kanilang pong dinaranas, no? Sila po ay dumaranas ng pagpapahirap, kabila-kabila, pag-uusig. Minsan nababagabag sila. Ang buhay nila nabibingit sa araw-araw doon sa kamatayan, doon sa kanilang paglilingkod, doon po sa pananampalataya na meron sila sa kanilang puso o sa kanilang buhay. No? Yun po yung kanilang kalagayan. At makikita mo po rito, sila po ay naging mapagtagumpay. No? Kasi sa ating binasa, wala po umiisa doon na sinabi sa Apostol Pablo na sila po ay talagang tumigil na. Hindi na namin kaya. Wala po. Lagi po sa lahat na naranasan nila, ito po ay may katumbas na nagawa ng Panginoon sa kanilang buhay. No? Kaya po, sila po ay naging mapagtagumpay dahil sila ay sumampalataya sa Diyos, sa salita ng Diyos, sa Panginoong Hesus. Kaya nga po tayo mga kapatid, tayo po ay magiging mapagtagumpay din sa pamamagitan ng pananampalataya. Naniniwala ba kayo? Amen! Parang wala lakas Ito mga kapatid, ang pananampalataya na meron si Apostol Pablo at yung mga kasama niyang lingkod noon ay gayon ding pananampalataya na meron tayo. No? Kung sila ay nagsalita dahil sila ay sumasampalataya, tayo man ay nagsasalita dahil tayo ay sumasampalataya sa isang diwa ng pananampalataya, sapagkat wala pong ibang pananampalataya kundi ang pananampalataya ng Diyos. Palakpakan natin ng Diyos. Yun po yun, no? Mga kapatid, kaya nga po, tayo po ay magiging mapagtagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sa umaga pong ito, ako po ay mangangaral sa paksang maging mapagtagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. No? Magiging mapagtagumpay ka. Bawat pagsubok, bawat kahirapan, anumang problema mo sa buhay, magiging mapagtagumpay ka. Yun po yun. No? Magiging mapagtagumpay tayong lahat. Ang ating pong teksto ay ating mababasa sa aklat din po ng mga taga-Korinto, no? Sa ikalawang Korinto, kapitulo 4, talatang 16 at hanggang 18. No? Ito po ang sinasabi. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na umihina ang aming katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Talatang 17, 17, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng walang hanggang kagalakan at walang katulad. 18, 18, kaya't ang
ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Yan po yung salita ng Panginoon. No? Sa umaga pong ito, meron po tayong katanungan. Paano po tayo magiging mapagtagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya? No? Yun po yung ating katanungan. Meron po tayong 3 bagay na dapat pong maunawaan. Na ito pong 3 bagay na ito, na dapat ito'y maging kasama sa ating pamumuhay araw-araw bilang mga mananampalataya, bilang sumampalataya sa Diyos, sa Kanyang salita. Ito po ay dapat maging bahagi ng buhay natin. Sapagkat sa pamamagitan nito, tayo po ay magiging mapagtagumpay sa buhay, sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi ang salita ng Diyos, dito po nakasalig ang ating pong pananampalataya. Kaya po mahalaga na ang 3 ito ay kabahagi ng ating buhay upang tayo ay maging mapagtagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang una po na kailangan natin upang tayo ay maging mapagtagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya, ito po, kailangan na may buo kang pananampalataya. Mga kapatid, kailangan may buo kang pananampalataya. Ano po ibig sabihin nito? No? Kailangan may buo kang pananampalataya. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, kailangan ng pananampalataya mo 100% po. Walang pag-aalinlangan. Yung salita ng Diyos na narinig mo, nabasa mo, mga kapatid, na ito yung sinasampalatayanan, ito yung ating sinasampalatayanan dahil ito ang saligan ng ating pananampalataya, dapat po 100%, no? 100% pananampalataya na meron ka dito, no? Walang pag-aalinlangan. Yun po ang ibig sabihin nito, no? Kaya nga po, sabi sa ating teksto, sa unang pananalita, sa talatang 16, no, ng ating teksto, ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya hindi kami nasisiraan ng loob. No? Yun po yung sinasabi niya. Kaya hindi kami nasisiraan ng loob. Ano po yung ibig sabihin niya rito? Alam niyo po, si Apostol Pablo at yung mga lingkod na kasama niya, alam po natin sila po ay tumanggap ng paglingkod, pagtuturo ng salita ng Diyos o pangangaral nito patungkol sa paghahari ng Diyos at ang kailangang ipangaral ay ang Panginoong Hesus. Nataglay nila ang pananampalatayang ito ng Diyos sa buhay nila. No, ngunit sa kabila nito, mga kapatid, ng kanilang paglilingkod na ito, no, sa kanilang pananampalatayang ito, sila po ay dumanas ng iba't iba pong pagsubok o karanasan sa kanilang buhay na ito po'y lubhang naging kalungkutan sa kanila. No? Ito po sinasabi ng Biblia, no, patungkol sa kanila. Ito po yung naranasan nila. Naranasan nila nga, katila, inulit ko, yung kabila-kabilang pagpapahirap. Di ba? Mahirap po yun. Kaya nyo ba yun? Kabilaan, hindi ka na makagalaw eh. Di ba? Yung pag-uusig, no? Yung parang araw-araw, halos may bantang buhay mo, papatayin ka, mamatay ka na. Mahirap po yun. Sa isang katulad nila, no? Bagamat, yun po yung sitwasyon nila, no? Yun po yung kanilang naranasan. Gayunpaman, kahit naranasan nila yun, sinasabi niya, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Na tumutukoy po na ang kanilang pananampalataya, sa Diyos, ang kanilang paglilingkod sa Diyos, ay hindi po nasisira, ay hindi nagkakaroon ng pag-aalinlangan. Ito'y nananatiling buo. Yun po yung ibig sabihin ni Apostol Pablo. No?
Yun po yung kanilang naranasan. Hindi po sila naapektuhan nito. Kaya nga po mga kapatid, kung meron tayo, no? Kung tayo po ay may buong pananampalataya, matutulad po tayo sa kanila, no? Na hindi na magiging mapagtagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi po, sa kalagayang ito, sila po talaga ay naging mapagtagumpay, no? Ayon sa ating pong binasa. No? Kaya nga sinabi niya sa sumunod na salita, no? Sa talatang 16, sabi niya, kahit na humihina ang aming katawang lupa, mga kapatid, ang kanila lang po nararanasan ay yung paghina ng kanilang katawan. Maaari po sila'y napapagod, no? Mahirap mangharal, paikot-ikot, saan-saan, o maaring tumatanda na. Sa bawat araw, dumadagdag yung pagkatanda. Kaya pwedeng nangyayari sa kanila. Pero ito lang po ang nararamdaman nila, no? Bilang mga taong sumampalataya, bilang mga taong may taglay ng pananampalataya ng Diyos, ng paglilingkod ng Diyos, ito lang po ang kanilang naranasan. Kasi sabi niya sa sumunod salita, patuloy na namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Amen. Araw-araw po lumalakas yung kanilang espiritu o yung kanilang pagkataong loob. Lumalakas, mga kapatid. Ito po'y tanda na sila po ay may buong pananampalataya sa salita ng Diyos. No? Ito po'y tanda na sila po ay hindi po nasisiraan ng loob, na nawawalan ng pag-asa. Kasi po ayon sa sinabi niya, lalo pa silang lumalakas araw-araw No? Dahil po ito, may buo silang pananampalataya. Na alam niya, yung mga bagay ng Diyos at ito yung kanyang pinaniniwalaan. Alam niyo po, mahalaga po mga kapatid, na meron po tayong buong pananampalataya. Po, ito po, dito po natin mararanasan yung pagkilos ng Diyos, yung galaw ng Diyos ayon sa kanyang salita. Kapag po sinabi ng Diyos at ito ay iyong sinampalatayanan ng 100%, hindi ka nag-alinlangan sa sinasabi ng Panginoon. Ikaw po ay makakaranas ng iyong pinaniniwalaan. Sabi po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 17, talatang 6, ganito po ang sinasabi. Tumugon ang Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay maging sinlaki ng butil na mustasa, masasabi ninyo, sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo nito. Ano po yung ipinapaunawa sa atin ng Panginoon? Sa talatang ito, sinabi niya, kung ang inyong pananampalataya ay maging kasinlaki ng butil na mustasa. No? Sabi niya, ang pinapaunawa po sa atin ng Panginoon dito, alam po natin mga kapatid, na ang butil na mustasa ay maliit. Amen? Pero ang ginamit niyang salita ay sinlaki. No? Kung magkaroon kayo ng inyong pananampalataya ay maging kasinlaki ng butil na mustasa, no? Yung ginamit niya, sinlaki, na ibig sabihin na ang butil na mustasa ay may hustong sukat. Wastong sukat. May buong kalakihan. Ibig sabihin yung buo niya, may siyang buong sukat. Yun po ang ibig sabihin niya. Ang butil na mustasa, maliit man, ngunit ito ay buo. Kaya nga sinabi niya, no, kapag mayroon kayong sinlaki ng butil na mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat. Ano pong ibig sabihin? Mga kapatid, kung meron kang buong pananampalataya ng Diyos, ang salita ng Diyos nasa puso mo, pinaniwalaan mo, 100%, 100%, hindi ka nag-aalinlangan, tandaan mo, no? Ang mga imposibleng bagay
ay magiging posible. Ayan po ba? Yun po ang mangyayari. Kasi sabi niya sa sumunod na salita, at susundin kayo nito. No? Ibig sabihin, ito ay mangyayari sa inyo. Kung ano ang inyong pinaniniwalaan sa salita ng Diyos, ito po ay mangyayari sa inyo. No? Yung mga imposibleng bagay ay magiging posible, mga kapatid. Kaya nga, sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Tayo po ay magiging mapagtagumpay. Ang kailangan po natin gawin, mga kapatid, kailangan lang po meron tayong buong pananampalataya. Po ba? Kaya ba? Parang bawas na. Buo na pala, kasi nakarinig na ng salita ng Diyos. Buo na ang ating pananampalataya. Wala na tayong pag-aalinlangan sa ating pong pananampalataya ayon sa salita ng Diyos. Amen? Ang ikalawa po, para tayo maging mapagtagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya, ito po yun. Kailangan natin ng malinaw na kapahayagan ng ating pananampalataya. Amen? Kailangan natin ng malinaw na kapahayagan ng ating pananampalataya. Ano po yun? Ano po ang pinapaunawa sa atin dito? Alam niyo mga kapatid, dapat tayong lahat na sumasampalataya sa Diyos, sa Panginoon Hesus, sa Kanya pong salita. Dapat po ang bawat salita ng Diyos, alam mo, nauunawaan mo. Ito po yung tinutukoy na may malinaw kang kapahayagan doon sa pananampalataya. Ito'y pananampalataya ng Diyos. Amen po ba? Dapat po meron. Ganun po dapat tayo. Kasi po mahalaga ito sa atin bilang mga taong sumasampalataya. Una, kailangan buo ang pananampalataya mo. No, hindi ka nag-aalala. Pangalawa, kailangan may malinaw ka. Nakapahayagan ng pananampalataya ng Diyos. Alam mo ang bawat salita ng Diyos. Kasi dito nakasalig ang pananampalataya natin. Kapag hindi mo alam ito, hindi mo alam ito, hindi lahat ng bagay sa buhay mo marisolba mo. May kukulangin ka. May kukulangin sa iyo na maaaring ito magdala sa iyo sa pag-aalinlangan. Mga kapatid, tingnan po natin ang talatang 17 ito na sinasabi ni Apostol Pablo. Ayon sa kanya, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Umihina yung paningin ko. Hindi mabasa. Okay po, yun po yung kanyang kapahayagan. Meron po siyang malinaw na kapahayagan ayon sa pananampalatayang ito ng Diyos. Kasi po sinasabi niya na ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya nga sinasabi ko, mahalaga. Alam mo ang salita ng Diyos. Kasi kapag dumaranas ka ng kapighatian, ang nilalaman nito, maraming bagay. Nalulungkot ka dahil wala kang pera, pwede ba? Nalulungkot ka dahil may sakit ka, pwede ba? Nalulungkot ka kasi lagi kang nadidisgrasya o nasasaktan. Mga kapatid, lahat ng iyan ay may katapat na salita ng Diyos. Na kapag iyong pinaniwalaan ito, ang lahat ng yan ay mawawala. Amen? Kasi kapag pinaniwalaan mo ang salita ng Diyos, ito po ay makapangyayari sa iyo. No? Buo, 100%. No? Kaya nga, malinaw dapat na ang kapahayagan ng pananampalataya ng Diyos sa iyo, alam mo ang bawat salita ng Diyos. Nauunawaan mo. At dahil dito, katulad nila Apostol Pablo sa kanila pong pananaw, sa kanilang pananampalataya, panandalian lamang ang lahat ng ito. Ito ay sandali lamang.
Sapagkat siya'y sumasampalataya, alam niya ang salita ng Diyos. Kapag pinaniwalaan niya ito, mawawala lahat ng kapighatiang ito. Amen? Kaya nga malinaw sa kanya. Malinaw sa kanya ang salita ng Diyos. Nauunawaan niya. Kaya't mahalaga po sa atin, ganito po tayo mga kapatid, na malinaw sa atin ang pananampalataya ng ating Diyos. Amen? Dapat ganun po. Kaya nga po siya malinaw eh. Kaya yung sabi niya, yung kapighatiang ito, magbubunga ito ng kagalakang, walang hanggan at walang katulad. No? At tutukoy niya ito, hindi po doon lang sa kabilang buhay. Mali po tayo doon. Tama po, merong kagalakan, walang hanggan at walang katulad sa kabilang buhay. Pero ang pangako ng Diyos, hindi lamang sa kabilang buhay, pati dito sa buhay na ito. Amen po ba? Kaya nga po, kung alam mo, naunawaan mo, no, alam mo ang lahat ng salita ng Diyos, naunawaan mo ito, mga kapatid, ikaw ay magpapatuloy, ikaw ay magiging mapagtagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga kapatid, mahalaga po ito. Kasi po, pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, yung iyong sinasampalatayanan, mga kapatid, pwede ka pong magkaroon ng pag-aalinlangan. Nakatulad na nangyari kay Marta. Si Marta po, sa aklat ng Juan, Kapitulo 11, ito po ang tagpo na si Marta ay may kapatid na si Lazaro na namatay. At si Lazaro, si Marta, si Maria ay kaibigan po ng Panginoon Jesus sa kapanahonang iyon. Amen? Kaya po, tingnan po natin yung nangyari kay Marta. No? Dahil ito po yung kanyang pag-usap sa Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, kapag hindi sapat, kulang ang iyong kaalaman, hindi mo batid, hindi mo alam ang bawat salita ng Diyos at hindi mo naunawaan ito, kahit buo ang pananampalataya mo, pwede ka pong mag-alinlangan. Amen po ba? Sabi po sa aklat ng Juan, na tayo magbasa, malaki rito. Sinasabi ni Marta, no? Sa aklat po ng Juan ito, Kapitulo 11, talatang 21 hanggang 24 ang aking babasahin. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang aking kapatid. Balik po muna. Ito po yung kanyang pananampalataya. Naniniwala siya na ang kanyang kapatid na may sakit, sabi ito'y nabubuhay pa, may sakit, kayang pagalingin ng Panginoon. Tama po ba, mali? Tama po. Yun yung kanyang paniniwala, yun yung kanyang pananampalataya sa Diyos, sa Panginoong Hesus, yun yung kanyang salitang pinaniniwalaan, no? Na mapapagaling ng Panginoon yung kanyang kapatid na may sakit. Yun po yun. Sumunod na talata, subalit nalalaman ko, kahit ngayon ipagkakaloob ng Diyos ang anumang hingin mo sa Kanya. Maliwanag po, siya po makakita mo ng buong pananampalataya. Sabi niya, nalaman ko, lahat ng hihingin mo sa Diyos ay ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Diba? Tama. Tama pa rin ang kanyang pananampalataya. Pero yun po yung kanyang pananampalataya. No? Tama po yun. Sa sumunod na talata, talatang 23, muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus na ating Panginoon. Yun po yung sinabi sa kanya. Ano po ang sagot ni Marta? No? Ganito po ang sagot niya sa talatang 24. Sumagot si Marta. Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Tama ba? Mali? Wala sumasagot. Tama. Tama po. May pangako po ang Diyos sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya
sa Panginoong Hesus ay muling bubuhay sa huling araw at isasama doon sa Kanya at siya po ang maghahari doon sa mga taong sumampalataya. Ito po sila may buhay na walang hanggan. Yun po yun. Tama po. Pero yun lang po yung Kanyang pananampalataya. Upang malaman po natin ng lubos na siya po ay may kakulangan sa pananampalataya ng Diyos, hindi niya nabatid. Hindi niya nalaman lahat ito, kaya po siya ay nagkaroon ng pag-aalinlangan. Sabi sa Aklat ng Juan, sa talatang 38 hanggang 40, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang salita ng Diyos na buhay. Naniwala ba kayo? Ano na sumasagot? Sabi rito, muling nabagbag ang kalooban ni Jesus. No? Yung sinabi, pagdating sa libingan, ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natakpan ng malaking bato. Lipat natin, talata 39. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Mga kapatid, dito po nagkaproblema si Marta. Hindi lubos yung kanyang kaalaman, no? Ukol sa salita ng Diyos, ukol sa magagawa ng Panginoon. Kaya dito nag-alinlangan siya. Para nasabi niya, hindi mabubuhay na yan, Panginoon. Patay na yan eh. Inaagnas na yan. Mabaho na eh. Diba? Yung kanyang ibig sabihin. Doon po siya nagkulang. No? Hindi niya naunawaan na ang Panginoong Hesus, kahit patay ka na, kahit buto ka pa, kaya kanyang gawing buhay muli. Amen po ba? Yung po magagawa ng Panginoon. Kaya mahalaga mga kapatid, na alam mo ang salita ng Diyos. Alam mo, naunawaan mo ito. Alam mo ang bawat salita ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan nito, magiging mapagtagumpay ka sa buhay. Magiging mapagtagumpay ka sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos. Kailangan po lamang may malinaw ka na kapahayagan nito. Amen po ba? Kailangan po may malinaw ka na kapahayagan. Kaya po sabi sa talatang 40, sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Sumasampalataya ba kayo? Makikita niyo ang kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, no? Yun po yun. Sa pamamagitan ng pananampalataya, maranasan mo makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Maranasan mo kung ano ang Diyos. Kung ang Diyos ay nagpapagaling, gagaling ka. Kung ang Diyos ay tumutulong, nagbibigay ng pangailangan mo, tatanggapin mo ang pangailangan mo. Lahat kasi nakasulat. Kahit patay na, nakasulat, kayang buhayin ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, mahalaga na meron po tayong kapahayagan ng pananampalataya. Mahalaga na alam mo ang bawat salita ng Diyos, sapagkat dito po mararanasan mo ang kapangyarihan nito, ang kaganapan nito. Kaya ikaw po ay magiging mapagtagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga kapatid, yung una po, kailangan may buo kang pananampalataya. 100%, wala pong pag-alilangan. Kailangan po natin iyon. At ang ikalawa, kailangan may malinaw na kapahayagan ka ng pananampalataya na ang bawat salita ng Diyos ay iyong nalalaman, iyong alam, iyong naunawaan. Yun po yun. Yun po yung dalawang bagay. At yung ikatlo po ay ito. Sabi rito, kailangang nakatuon ka sa pananampalataya.
No? Kailangan nakatuon ka sa pananampalataya. No? Mahalaga po ito. Ano po ibig sabihin nito? No? Na ang pananampalataya ng Diyos, no? Ito nga'y buo sa puso mo, alam mo ito, na naniniwala kang buo, at meron kang kapahihagan, alam mo ito, kailangan po nakatuon ka. Nakapokus ka. Ito lang po yung pinagkakaabalahan mo, na hindi ka tumitingin sa kabila, hindi ka tumitingin sa kabila, hindi ka tumitingin sa likod, hindi, sa harap lang. Doon sa salita ng Diyos. Focus ka po. Diretso tingin. Huwag kang lilingon, kasi pagka nakalingon ka sa kabila, ay baka matisod ka, mag-alinlangan ka, baka makita mo yung mga bagay na nakikita. Nako, ako ang nakapakahirap nito. Nako, papatayin ako. No? Madami po makikita. Kaya nga po, sinasabi niya rito, sa talatang 18, at unang panalita, kaya't ang aming paningin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita. Yun po yun. Mahalaga po yun. Ang tinutukoy po ni Apostol Pablo, ito po yung pananampalatayang meron sila na galing sa Diyos, yung mga bagay na galing sa Diyos, yung salita ng Diyos. Sabi niya, nakatingin kami sa mga bagay na hindi nakikita. No, mga bagay na hindi nakikita, ito'y tumutukoy sa mga salita ng Diyos. Kaya nga, kapag ka nakapokus ka sa mga salita ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos sa buhay mo, kapatid, magiging mapagtagumpay ka sa pamamagitan ng pananampalataya. Po ba kasi sa lahat ng salita ng Diyos ay makapangyayari. Ito'y mangyayari sa buhay ng bawat sumasampalataya. Kaya nga sila bilang mga lingkod ng Diyos, dumanas ng maraming pag-uusig bilang mga sumasampalataya, marami silang karanasan sa kanilang buhay na kanilang ikinikwento ngayon sa atin at ito ang ating pinapaksa. Mga kapatid, sila po ay naging mapagtagumpay dahil sila ay nakapokus, nakatuon lang, abala sa pananampalataya ng Diyos. Hindi sila lumilingon sa mga bagay na nakikita, kundi sa pananampalataya ng Diyos, sa salita ng Diyos. Doon lang po sila nakatingin na ang salita ng Diyos mangyayari, kasi ito'y totoo, ito'y salita ng Diyos, ito'y gawain ng Diyos, ito'y kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Dahil ikaw ay sumampalataya at nakatuon ka sa pananampalatayang ito. Amen po ba? Amen? Yan sabi niya sa sumunod na salita. Sabi niya ito, sapagkat panandalian lamang at hindi sa mga bagay na nakikita, yung sinasabi ko kanina, at sinabi niya, at hindi, no? Sa mga bagay na nakikita at sumunod, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Yun po yung mga kapatid. Yun po yung kanyang pananampalataya. Ito po yung kanyang kaalaman patungkol sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos, yung mga bagay na hindi nakikita. Panandalian lang po yan, mga kapatid. Hindi po yan magtatagal. Lilipas yan, sapagkat ikaw, kapatid, sabi sa sunod na salita, ngunit walang hanggan ang bagay na hindi nakikita. Sapagkat ikaw ay sumampalataya sa salita ng Diyos, sa mga bagay na hindi nakikita, yung mga bagay na nakikita, maglalaho lahat. Kasi po, ang salita ng Diyos ang papalit. Kung ikaw may sakit, sasabihin mo, may kagalingan sa Panginoon. Ito ang pangako ng Panginoon, mawawala yung bagay na nakikita. Mapapalitan ng bagay na hindi nakikita. Amen po ba? Kaya po, mahalaga mga kapatid, nakatuon tayo sa ating pananampalataya o sa pananampalataya ng Diyos na ating tinanggap, na ating sinampalatayanan. Mahalaga po ito, mga kapatid. Kaya po, mahalaga ang tatlong bagay na ito na ating tinalakay, na sinasabi sa atin ng Panginoon. No?
sa araw na ito, sa pagtitipong ito, na nais niya matutunan natin ito. Sapagkat ang mga ito, itong mga panalitang ito, na nangyari doon sa katauhan ng mga lingkod ng Diyos kila Apostol Pablo, na kaya sila naging mapagtagumpay. Uulitin ko po ang 3 bagay na meron sila, na ibinahagi nila sa atin. Ito pong ibinahagi sa atin ngayon ay galing sa kanilang karanasan, ay galing sa kanila pong buhay bilang mananampalataya ng Diyos. Tataglayan salita ng Diyos. Sila po, mga kapatid, ay may buong pananampalataya. 100% po ang kailangan. Walang pag-aalinlangan na ang salita ng Diyos ay paniwalaan natin. Ito po ang una. Ang pangalawa, kailangan may malinaw ka na kapahayagan ng salita ng Diyos. No? Malinaw sa iyo ang bawat salita ng Diyos na unawaan mo ito. No? Sa pamamagitan nito, tayo po ay magiging mapagtagumpay. Walang pag-aalinlangang darating sa buhay mo. Lahat ng problema malulutas. At kailangan po ikatlo, kailangan nakatuon ka sa pananampalataya ng Diyos. Sa pananampalatayang ito na tinanggap mo buhat sa Diyos. Amen po ba? Malinaw po ba? Sana po, malinaw. Wala nang lalakad sa no? Wala nang pagewang-gewang. Kasi ang mga anak ng Diyos, hindi pwedeng gumewang. Ang mga anak ng Diyos, kailangan po nakataas ang noo. Walang kahihiyan. Kasi laging nagtatagumpay ang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi po sa aklat ng Timoteo, ika-2 Timoteo, Kapitulo 4, talatang 7 hanggang 8. Mga kapatid, ito pong mga talatang ito, dito na po ako magwawakas. No? Sabi rito sa talatang 7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. No? Yun po si Apostol Pablo. Kaya dito po makikita niyo sa kanya. No? Yung talagang pagtatagumpay. Makikita mo sa kanila. Pero ito po, personal niyang sinasabi sa sarili niya. Pero may mga kasama po siya noon. No? Sabi niya, pinagbuti ko ang aking pagipaglaban, natapos ko ang dapat kong takbuhin. No? Doon po siya, no? Yung pinapagawa ng Panginoon, ayon sa pananampalataya, naganap niya yung kanyang gawain, yung kanyang pupuntahan. No? At nanatili akong tapat sa pananampalataya. Mga kapatid, yun po si Apostol Pablo na nagbahagi sa atin ng kanilang buhay, ng kanyang buhay, at ibinahagi niya kung paano siya naging tapat sa pananampalatayang meron ang Diyos sa buhay niya. Amen po ba?